Sobrang lakas ngayon ng Fighter Emblem Claude. Nagbabalik siya sa meta bilang gold lane. Kaya ngayon i-reveal natin ang kanyang item, emblem, tricks at kung sino ang pwedeng ipang-counter sa kanya sa bawat lane. Bali ang magbibigay nga pala ng tips ngayon ay ang aking gold laner na si Feds. So bakit nga ba meta si Claude? Number 1, nabuff kasi yung Demon Hunter Sword pati na rin yung Fighter Emblem at parehas nakikinabang si Claude dito. First item na nga ulit ang DHS dito kay Claude. HP recovery na kasi ang kayang ibigay nito kaya early game pa lang may sustainability na agad si Claude. Tapos samahan mo pa ng Fighter Emblem na nagbibigay na ng hybrid lifesteal kaya mas mataas na ang kanyang survivability sa early game. Ito nga pala ang bagong emblem at tamang item ngayon sa kanya. Pangalawang rason kung bakit meta si Claude ay dahil kayang-kaya niyang tapatan ngayon. Una na dyan si Granger. Mahirapan si Granger patamain ang kanyang mga bullets dito kay Claude. Si Harit naman kayang tunawin ni Claude with a blazing duet. Palag-palag din talaga itong si Claude kay Harit. At pangatlong rason nitong nakaraang patch, dinagdagan nila ang gold na makukuha mo sa gold lane. Kaya mas madali na siyang lalakas. So bago mo gamitin si Claude, eto muna ang mga tips ni Feds para sa'yo. Una sa lahat, huwag kang lalaban kung wala kang stocks. Sa early game, manglasit-lasit ka muna gamit ang iyong skill 1. Pangalawa, tandaan mo na medyo mahina sa crab last hit etong si Claude. Kaya hanggat maaari, yung iyong skill 1 ay gamitin mo doon sa katapat mo. Kumbaga, i-prioritize mo na lang ang mag-deal ng damage sa katapat mo para ma-zone ito at makuha mo ang crab. Dapat mo rin tandaan na kapag tatlo na ang tinatamaan ng ultimate mo, marereduce na yung damage ng ulti mo. Hanggat maaari, dapat dalawa lang ang tamaan ng ultimate mo para full damage pa rin. Na sobrang importante mong tandaan kapag early game para ma-maximize mo yung damage. Kaya hanggat maaari, lumayo ka sa mga jungle monster or minions para yung hero lang talaga yung tamaan mo. Pero syempre kapag late game na at clash, mas importante na mabawasan mo lahat. Pang-apat, power spike. Kapag nakabuo ka na ng Demon Hunter Sword, pwede ka nang paunti-unting sumali sa clash. Harapan yung katapat mo sa lane at mag-double lane kung ligtas. Dito naman tayo sa mga hero counter kay Claude. Oo, depende yan sa gumagamit. Pero mas okay na hero pa lang lamang ka na sa kalaban. Umpisahan muna natin sa mga gold lane heroes. Nandiyan si Leslie. Kahit mag-blazing duet pa etong si Claude, mag-i-skill 1 lang etong si Leslie at ayun, di na siya tatamaan ng skill 1. Number 2 ay si Carrie. Medyo mahirapan si Carrie sa early game dito kay Claude pero kapag late game na, kayang-kaya niya ng tayuan si Claude. Plus, kahit mag-wind of nature pa si Claude, tatagos pa rin ang true damage ni Carrie. Sa mga jungler naman tayo, una na dyan si Basha. Wala, mahirapan talaga si Claude i-take down etong si Basha. Piso-piso lang ang damage ng mga item effect mo dito sa kanya. Tapos nagbibuild pa ng Chastis at Blade Armor. Kahit hindi ka niya atakihin, ikaw pa yung matitake down. Next is Fredrin. Ito, kayang-kaya kanyang i-knock up at i-cancel ang iyong ultimate. Plus, makunat at maraming crowd control din si Fredrin kaya medyo mahirapan ka din kapag ito ang kalaban nyo na jungler. Sa mga roamer naman, unang-una na dyan, syempre si Grak. Meron siyang dalawang skill na kayang makakancel sa ultimate ni Claude. Sunod na dyan ay etong si Minotaur, masyadong malaki ang area of effect ng kanyang ultimate. Kaya kapag pumasok ka sa clash, good luck kung hindi ka makancel ni Mino. And last but not the least ay etong si Kaleya. Ultimate or skill 2, kayang-kayang i-cancel ni Kaleya ang skill ni Claude. Tapos magandang panghuli pa ng mga marksman. Sa mga mid laner naman tayo, nandyan unang-una na etong si Sushin. Kayang sabayan ni Sushin etong si Claude. Tapos mapapaangat niya pa. Kaya makakancel ang ultimate ng kalabang Claude. At since pinalakas na nga yung damage netong bagong Sushin, kaya niya nang i-take down mag-isa si Claude. Next is Pharsa. Kayang-kayang abutin ni Pharsa yung mga backliner kagaya ni Claude. At kung sakaling siya ang i-target ni Claude, makakalipad lang siya palayo. Tapos pwede pa niyang ma-take down ito. Sa XP naman tayo, nandyan si Yuzhong na merong petrify tapos knock up kaya sure makakancel etong si Claude. At sobrang mahirapan din yung Claude lalo na sa early game kung siya lagi ang tatargetin ng Yuzhong. Next ay etong si Guinevere. Malalason ka nito for sure.
Sobrang basic lang para kay Guinevere na i-knock up ka kung sakaling ikaw ay mag-ultimate gamit si Claude. Ikaw, para sa'yo, sino pa ang magandang pang-counter dito kay Claude? I-comment mo na yan sa baba. Yun lamang for this video. Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.